Ito yung itsura ng ilalim ng payag at ito naman yung itsura sa loob. Sa wakas, sa halos 2 linggo sa paggawa nitong payag mga mare, ngayong araw yung huling araw nila sa pagtatrabaho dito. Sa araw na yan, napakababa ng tubig o kaya naman kung tawagin dito sa amin, malaki ang hubas. Kaya naman pagdaong namin dito sa payag, kitang-kita mo talaga yung ilalim nitong payag. Sabi pala sa comment section, buti daw hindi natutumba tong payag dahil napakaliliit daw ng mga poste nito. 15 piraso na poste yung meron itong payag mga mare, pero nagbabalak pa naman kami, nalagyan pa yan ng paningin. Sisingitan pa yan ng mga poste para mas makasigurado kaming hindi tutumba. Kasi marami ding nag-aalala sa comment section na baka bigla daw nga tong tumumba kapag may bagyo. Kaya para mabawasan yung pag-aalala nyo, papalagyan pa namin to ng poste para makasigurado tayo na magtatagal tong ating payag. Sa paggawa nitong payag mga mare tuwing tanghali, eto nga't nagdadala kami dito ng pagkain nila. Ang ulam nga pala sa araw na yan ay munggo at meron nga pala ditong isda galing sa bungsod o bunuan namin, nakatabi lang nitong payag. Si Papa at si Munay Domingo na nga lang pala yung kumain dahil tapos na kaming kumain sa bahay. At sa araw na yan mga mare, yan yung huling araw ng pagtatrabaho sa payag at paggawa nitong payag dahil tapos na sa wakas. Sa sobrang baba nga pala ng dagat ngayon, kitang-kita nyo yung buhangin dito banda sa dagat. Kapag hindi na masyadong busy mga mare, pupunta tayo dyan dahil maraming nakukuhang iba't ibang klase ng shells na kinakain o inuulam dito sa amin. Kahit na napakainit, pupunta talaga tayo dyan para makalibre sa ulam dahil pupunta ka lang dyan mga mare, may makukuha ka ng shells, libre ka na sa ulam. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga lang sila saglit tapos trabaho na naman sila dahil tinatapos talaga nila ngayong araw. Kinulang nga pala ulit kami sa pawid kaya pumunta si Papa sa baryo para kumuha dahil kinulang kami para sa pinto doon banda sa likod. Habang wala pang ginagawa si Papa tsaka si Mr. Eto nga tagplano na sila kung anong isda nga yung ilalagay dito sa ilalim ng payag. Napag-usapan naman na namin to pero iniisipan nila kung ano nga yung magandang ilagay dito ng mga klase ng isda. Nung nagtayo nga pala kami nitong payag mga mare, maraming comment. Ang nababasa ko ang natutuwa. Tapos syempre hindi mawawala yung mga comments na hindi maganda. Ang inisip ko na lang sa mga comments na hindi magaganda, siguro hindi sila pamilyar sa ganitong payag o bahay kubo sa dagat. O kahit kailan hindi pa sila nakapamasyal sa mga probinsya na nasa tabi ng dagat. Kasi dito sa probinsya namin mga mare, napaka-ordinaryo lang ng ganitong payag na nakatayo sa dagat. Pero kahit na maraming comments na hindi magaganda, parang mas marami akong nababasa ng mga comment na natutuwa. Maraming comment din akong nabasa na nakaka-relate sa ganito. Siguro sila din yung mga kagaya ko na laking probinsya, kaya normal lang din sa kanila to. Sila din yung mga nababasa ko na namimiss na daw nila yung buhay sa probinsya dahil karamihan sa kanila nasa syudad na o kaya naman nasa ibang bansa. At eto nga pala mga mare, sinubukan kong isarado itong nilagay nilang pinto. Tas eto nga pala yung harap ng payag namin, yung baryo. Napaka-presko pala dito dahil 3 yung bintana kaya pasok na pasok yung hangin. Nakompleto na nga din pala nilang takpan yung pinto at bintana kaya sigurado yung susunod nating vlog ay kung ipapakita ko na sa inyo yung buong payag. Yung itsura na malinis na kasi ngayon hindi pa ako masyadong naggagalaw sa mga gamit nila dito dahil mayat-mayahan nilang kinukuha. Sana abangan nyo pa yung mga susunod nating vlogs dahil maglalagay pa tayo ng lambat sa ilalim nitong payag at mag-aalaga pa tayo ng mga isda. At yung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo. Pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat. See you in my next vlog.